Tumayo na po tayo at tayo po ay mananalangin, mga mahal na kapatid. Aming dakilang Diyos, Yahuwah na makapangyarihang kapo sa lahat. Aming kapong inaalayan ng taus-pusong pasasalamat sa masagana na pag-iingat at pagpapala mo sa amin. Napakabuti mo, dakilang Diyos, sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Hindi mo idinadamay ang iyong mga anak. Pinupuri ka po namin. Mapagpahinuhod kang Ama, sapagkat maraming beses kaming nagkulang at nagkasala. Sa kabila ng lahat, hindi mo kami kapag karaka pinaparusahan. Manapay pinaalalahanan mo kami upang kami magbago at magbalik loob sa iyo. Pinupuri ka po namin, Aba Yahuwah, sapagkat sa mga paglalakbay namin, sa mga trabahong ipinagkaloob mo sa amin, hindi mo kami pinababayaan. Kumikita kami sa isang malinis na paraan. May nagagamit kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sinasamba namin ang iyong dakilang pangalang Yahuwah, sapagkat kailanman hindi ka nagkulang sa amin. Kami ang nagkulang at nagkamali at nagkakasala. Dakilang Diyos, sa kabila po ng lahat, hindi mo kami pinagkaitan. Ang totoo, nagkasakit ang iyong mga lingkod, pero nandyan ang iyong kamay na hindi man namin nakikita. Pinagagaling mo kami. Inaabot mo kami ng iyong kapangyarihan. Dakilang Ama, Yahuwah, sinasamba namin ang iyong pangalan. Hinihiling lamang namin sa iyo, pakiariin mo ang aming pagsamba, aming hinihiling sa iyo. Samahan mo po ang aming pagsamba para ang aming pong pagpupuri ay para lamang sa iyo at sa iyo lamang. Kami mga taong walang silbit, walang kabuluhan, sapagkat paulit-ulit na nagkakasala sa iyong harapan. Ang aming tanging hiling lang sa iyo sa panig namin, huwag mo kaming iiwan. Huwag mo kaming pababayaan. Lagi mo kaming sasaklolohan, Ama. Lalo na ngayong nalalapit na ang pagsalubong namin sa iyong anak sa alapaap. Hawakan mo kaming mahigpit. Magtapat na kami, Panginoon, lalo na sa aming pong paraan ng pabubuhay. Sa aming pagsamba, inihiling naming pakitanggap ang aming abuloy. Nawa, pagpalain mo po ang iyong mga anak, makita namin ang kahalagahan ng aming ginagawang ito, na ang lahat ay para sa kaluguran ng iyong pangalan. Binasbasan ng anak mong mga ngasiwa at mag-aabot ng iyong mga katotohanan. Nawa, Panginoon, lagi kaming maugnay sa espiritu ng iyong bugtong na anak, ang espiritong mapagpakumbaba, espiritong masunurin sa iyong mga kautusan. Purihin ang iyong dakilang pangalang Yahuwah. Salamat po ng napakarami sa iyo. Umaasa kaming tinanggap mo na kami at tutulungan mo kami sa buong panahon ng pagsamba sa ngalan ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Siyang kasalanan ng maging mapagkuya, tayo ay sumalanan sa mabuting gawa. Ang alwalhatian ng Ama sa atin ay magliwanag, pangingin ng ilaw.
Mga mahal na kapatid, alam po natin at ating ganap na sinasampalatayanan na ang banal na kasulatan po ay ipinasulat ni Yahuwah. Sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, makikita po natin yung karunungan at kapangyarihan ni Yahuwah sa kanyang pag-ugnay sa Kristo, kay Kristo Yahushua, ang Sabat at ang kanyang eklesiya. Ito ay hindi po sapagkat nagkataon lamang, kundi ang pagkakaugnay po ay batay sa tunay na pagbabalangkas ni Yahuwah ayon po sa kaniyang kalooban. Kaya magsimula po tayong mag-aral. Ano po ba ang Sabat? At saan po ito nagmula? Dito po sa next slide, mababasa po natin sa Genesis sa kanyang 2:2-3. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga sa ikapitong araw sa madlang gawang niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangili sapagkat siya ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ano po ang Sabat at saan po nagsimula? Ito po yung ikapitong araw na nayari ni Yahuwah yung kanyang ginawang paglikha. Ito din po yung araw na binasbasan, ipinangili ni Yahuwah, na yun din po yung araw na nagpahinga siya sa kanyang madla, sabi sa talata, na nilikha at ginawa. Ito na nga po ang tinatawag na Sabat. Kaya tanong po siya po ba ay napagod? Kaya siya po ay nagpahinga? Basahin po natin sa same slide, sa Isaiah 40:28, ganito po nakasulat. Hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na si Yahuwah ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nangihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Tanong, si Yahuwah po ba ay napagod? Kaya siya po ay nagpahinga? Hindi. Malinaw ang sabi ng sagot sa ating talata, si Yahuwah po ay hindi napapagod, hindi nangihina. Ang tanay, kung si Yahuwah po ay hindi napapagod at hindi nangihina, bakit sinabi ng talata na siya nagpahinga? Ano po bang ibig sabihin nung salitang Sabat? Nandiyan po sa bottom of the first slide, at the same slide. Basahin po natin. The reference used is Brown, Francis S.R. Driver, and Charles S. Briggs, a Hebrew and English lexicon of the Old Testament. Ang mababasa po natin, ang ugat na Hebreo, ang salitang Sabat o Shabbat, sa original na anyo ay hango sa pangalang Hebreo na Shabbat. Nagmula ito sa triconsonantal root, yung ugat na silang Hebreo, na binubuo po ng tatlong katinig, na ang ibig po ay sabihin ay tumigil o himinto. Kung siya po ay hindi napapagod, hindi po nanghina, bakit sinabi po ng talata na siya'y nagpahinga? Sabi diyan, yung pandiwang Shabbat, hindi literal na nangangulang magpahinga. Sa diwa ng pagiging pagod o panghihina o pagtulog. Ito po ay partikular na nangangahulugan. Ang Sabat po, ang meaning po ay tumigil, huminto o tapusin ang isang gawain. Bakit itinatagpo ni Yahuwah ang Sabat at ito po ang kinakatawan at kahalagaan nito? Dito po sa next slide, sa kanya Exodo 20:11, Exodo 31:14-15, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ni Yahuwah ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't pinagpala ni Yahuwah ang araw ng Sabat at pinakabanal. Inyong ipangilin ang Sabat nga, sapagkat banal sa inyo. Ang bawat lumapastangan ay papatayin walang pagsala. Sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyon, ay ihihiwalay ang taong iyan sa kanyang bayan. 6 na araw na gagawa, dadapot ang ikapitong araw ay Sabat
na takdang kapahingan. Banal si Yahuwah. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay papatayin walang pagsala. Bakit po itinatag ni Yahuwah ang Sabat? At ano po ang kinakatawan at kahalagaan nito? Ang sagot, ito po'y kumakatawan o sumasigisag dun sa dulo ng ika-6 na araw, yung paggawa ni Yahuwah. Pero ating pong tandaan, mga kapatid, na yung paggawa ni Yahuwah ay natapos doon sa ika-7 araw. Kaya ang tawag po dyan is a 7-day cycle. Now, ibinigay ito po sa Israel bilang tanda ng Mosaic Covenant. Para ano po? Para iwalay sila magbigay ng pansamantalang kapahingan mula doon sa kanilang paggalawa, mula doon sa pagkakaalipin nila doon sa Ehipto. Paano po sila gumawa doon sa pagkaalipin sa Ehipto? Aba, nagbubunga ng sobrang pagpapagal. Kaya binibigyan ng Israel ng pansamantalang kapahingahan. Bakit po? Yung kapahingahan niyon tumutukoy doon sa dulot ng pagsumba ni Yahuwah doon sa lupa. Nung nagkasala yung unang mag-asawa. Kaya sabi, magbubunga ng pagpapagal sa lahat ng araw ng tao. Kaya yung tipan po, yung covenant, isa yung sagradong kasunduan. Gaya po nung nakarating pagsamba, sinabi sa ating covenant, hindi basta-basta yung the usual contract. Pero itong kasunduan itong sagrado, ito ay between o sa pamamagitan ni Moises doon sa bundok ng Sinai. Yung tipan po ito, siya po ay nag-uugnay sa Israel na bayan ng Diyos at kay Yahuwah. Ano pa po? Ang Sabat, nagsisilbi siyang paalala. Pinapaalala yung kanilang kaligtasan, yung kanilang kalayan doon sa bayan o sa bansang Ehipto. Kaya bago sila maging malayang bansa, mga kapatid, dumana sila ng malupit na pagkakaalipin. Sapilitan sila pinagtatrabaho. Walang pahinga yun. Walang kalayaan. Pero ang palayaan sila ni Yahuwah, ibinigay niya yung Sabat. Upang tuwing sasapat ang 7 araw, maalala nila na hindi na sila mga alipin. Kaya ang araw ng pahinga ay naging lingguhang selebrasyon ng pagtubos ni Yahuwah sa kanila mula sa pagkaalipin. Kaya sa ganitong paraan, inuutusan ang mga Israelita na magpahinga dahil si Yahuwah ay nagpahinga sa ika-7 araw. Kaya ang paggawa po ng araw ng Sabat, sabi sa talata, pinabanal ni Yahuwah. Kaya ang katumbas ng paggawa sa araw ng Sabat ay paglapastangan kay Yahuwah. Pag gumawa ka sa araw ng Sabat, nilalapastangan mo yung nagtatak ng Sabat. Kaya ganyan po ang kaigpit, ang pagpapatawad sa araw. Bakit po? Sapat kung sino man ang gumawa sa araw ng Sabat, ano po ang katumbas? Kamatayan. E ano po ang makabuluhang halaga? Sa pagkakagamit po ng bilang na 7 o numeric 7, na siyang ginamit na bilang na araw, nakaugnay po sa Sabat. Dito po sa next slide, ganito po ating mabasa. Ang ugatang pandiwa, Sanggunian Strong Concordance 87646, yan po yung specific na reference po natin. Linguistic connection. Bagamat sa Masoretic pointing away ay may kaibahan ang letrang shin sa Shiba at sin sa Saba, ang mga ito ay original na iisang karakter lamang sa Paleo-Hebrew. Mga kahulugan ayon sa Brown Driver Briggs, maging busog o masiyahan, yan po yung numeric 7. Ang pagkakaroon ng ganap na katugunan sa gutom o pagnanasa. Maging labis, yung pagiging puno hanggang sa umapaw. Matupad o mabuo ang pagtatapos sa isang takdang panahon o gawain. Kaya ayon sa Theological Workbook of the Old Testament, ang ugat po, 7 ay kasapatan. Magkaugnay pula sa iba't ibang wikang Semitiko sa mga tuwid. Sa kaisipang Hebreo, ang bilang na 7 ay kasing hulugan ng isang bagay na puno o sapat. Ano po?
ang makabuluhang halaga sa pagkakagamit ng bilang na 7 o 7 o numeric 7 na siyang ginamit na bilang na araw na kaugnay ng Sabat, yan po yung kapahingahan. Yan po yung pag 7 numeric 7, ibig sabihin puno na, sapat na, kumpleto na, natapos na po yung gawain dun sa takdang panahon. Kaya nagpapahinati po yan na kapag ang isang bagay umabot na po sa bilang na 7, ito po ay wala nang kulang. Ganap na nga eh. Buo na. Kumpleto na. Ito ang ginamit po ni Yahuwah upang tatakan yung kanyang magawa. Halimbawa, yung 7 araw na pagkilika. Ito ang kanyang pagsasabi o kanyang paraan na ang isang bagay na kanyang ginawa tapos na, perpekto na ayon sa kanyang kalooban. Ano pong isang halimbawa na pagkakagamit ng bilang na 7 o numeric 7 na nagpapatotoo ng kahulugan nga ay sapat na o kumpleto na? Basahin po na sa same line, sa Genesis 9:13-16, ganito po ang ating mababasa. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahagari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang baghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang baghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ano pong isang limbawa na pagkakagamit ng bilang na 7 o numeric 7 na nagpapatotoo po na ang kahulugan ay sapat na o kumpleto na? Kaya po nating nabasa, yung baghari. Sa English po yung rainbow. Ilan po ang kulay ng baghari o rainbow? Yung prism pula, 7. 7 po ang kulay ng baghari o rainbow. Kaya kung yung bilang na 7, nagsasabi na tapos na, kumpleto na, kaya yung paggunaw ni Yahuwah doon sa mundo, tapos na. Ibig sabihin, hindi na niya uulitin. Dahil tinapos na nga ni Yahuwah. Kaya sabi sa lahat, hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Alam nyo, marami pong prevalence yung numeric 7. Yun lang pong octave pag sa piano or organ, yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, 7 po yun. Pag ginamit po naman yung biology, mga kapatid, alam niyo yung vertebrae ng mga mammals including human? Meron po small exception. 7 po ang vertebrae. Kahit maiksi ang leeg, kahit mahaba ang leeg gaya ng giraffe, 7 din po ang kanilang vertebrae. Kaya kapag ang vertebrae po kulang sa 7, bababasa nyo, mag-google nyo, kung anong gawin nyo research, pag kulang sa 7, ipinapanganak na patay po yung tao, yung bata. Namamatay sa sinapupunan. Ito po yung isang abnormalidad o isang depekto. Kaya pag sinabi ng 7, kaya tama eh. Sinabi ng 7 ni Yahuwah, kumpleto po, walang kulang, walang defect. Yun po ay perfect sa pamamagitan po ng kapangyarihan ni Yahuwah. Ang tanong, kung ang bilang po na 7 o numeric 7 ay wala ng kulang o ganap na, complete na, paano naman po yung pagsisimula o panibagong pasimula? Basahin po natin sa next slide, sa unang Pedro 3:20. Ganito po ating mabasa. Noong unang panahon ay mga Suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nananatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito ay kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ang tanong ay kung ang bilang po na numeric 7 ay wala nang kulang, ganap na, kumpleto na, paano naman po ang pagsisimula o panibagong pasimula? Yung walang kaluluwa. 8 po ang kaluluwang nangaligtas sa pamamagitan po ng tubig baha. Pero ngunit bago nangyari ang banggunaw,
patuloy po yung pagpapahinuod ni Yahuwah habang hinahanda po si Noe, hinahanda po ni Noe yung kanyang daong. Gaano po ba katagal ang palugit na ibinigay ni Yahuwah sa kanyang pagpapahinuod? Ituloy po natin pagbasa sa Genesis 7:4 sapagkat pagkatapos ng 7 araw mula ngayon, magpapaulan ako sa buong mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi at para mamatay ang lahat ng nilikha ko. At pagkalipas ng 7 araw, bumaha sa mundo. Gaano po katagal ang palugit na binigay ni Yahuwah sa kanyang pagpapahinuod bago niya lipulin ang mundo sa pamagitan ng banggunaw? Binigyan din 7 araw. Ganon kahaba yung pagpapahinuod na ginawa ni Yahuwah habang hinihanda po ni Noe yung arko o yung daong. Bakit 7? Gaya kanina na sabi natin, yung 7, wala nang kulang. Ganap na, buo na, kumpleto na. Kaya yung 7, kumpleto na yung pagpapahinuod. Nasagad na sa 7. Yung pagpapasensya ni Yahuwah. Kaya sa talata, pagkalipas ng 7 araw, ano po nangyari na? Bumaha na sa mundo. Kaya, yung pagpapahinuod ni Yahuwah, sa ating nabasa, ganap. Hindi siya nagkulang sa kanyang pagpapahinuod. Bakit 8? Bakit 8 ang naligtas? Ano kaya yung mahalagang kabuluhan nung bilang na 8 o yung numeric 8? Sige, dito po sa next line, ganito po ang ating mababasa. Sa Analytical Reference Numeric Logic by Bollinger, 1894, number in Scripture is supernatural design and spiritual significance. Painan, 196 to 200. Ayon kay Bollinger, ang 8, numeric 8, ay ang bilang ng regeneration o new beginning. Evidential quote, it is the number of the new life, the resurrection of life. It is at once an old and a new number. It is the first of a new series. Bakit 8 po ang naligtas? Ano po kaya ang mahalagang kabuluhan ng bilang na 8? Kung ang 7, yung numeric 7, bilang numero ng pagkakabuo, yung completion, na mayroong kaayusan, yung 8 naman po yung numeric, yun po yung regeneration. Yun ang ba sinasabing new beginning? Sa Tagalog, yun po yung bagong simula, yung bagong pag-uumpisa. Kaya itong bilang ng bagong buhay, ang buhay na pagkabuhay na maguli. Ibang pakahulugan, may bagong kauluran. Kaya ginamit po yung bilang 8 o numeric 8. Kaya 8 kaluluwa po ang naligtas. Nangangahulugang ito po, magpapanibagong lahi na magmumula po doon sa lahi ni Noe. Kaya magpapanibagong lahi, magpapanibagong simula. May panibagong pag-uumpisa. Kaya ito po ang nagbibigay ng tanda ng simula ng isang bagong mundo. Isang bagong yugto ng mankind o sangkatauhan. Matapos po yung ganap na paghukom dun sa 7 na sinasabi ng Biblia. Kaya sa nangyari sa malaking baha, eksaktong 8 po ang taong naligtas. Yung natira, yung naligtas, sinasabing pag natira, yun po ay tinatawag na nalabi. Yun po ang unang remnant, mga kapatid. Nalabi. Paano naman po inilarawan yung makabuluhang kahulugan ng pagkakagamit ng bilang na 8 o numeric 8 sa bagong tipan? Next slide po, ganito pang sagot. Sa Marcos 16:9, nang muling mabuhay si Yahushua na maagang-maaga ng unang araw ng Sanlinggo. Una siya nagpakita kay Maria Magdalena, mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas ni Yahushua. Paano po nilarawan ang makabuluhang kahulugan ng pagkagamit ng bilang na 8 o numeric 8 sa bagong tipan? Siya po ay nabuhay mag-uli doon sa unang araw. Paano ba yun? Kung cycle po is like 7 cycle, mula sa linggo hanggang Sabado, pag umulit ang una, that's the next 7 cycle, right?
Pero ito, sinabi po, after the 7th cycle, ito na sa ikawalo. Technically, sumunod siya sa ikapitong araw na Sabat. Diyan po yung araw na nabuhay maguli ang ating Panginoong Yehosya. Sabi, sa unang araw ng linggo. Kaya ang pagkakabuhay po ni Hosea ay nagpasimula ng isa pong paglikha. Ang sabi, is a new creation. Hindi na po siya sakop ng old creation. Kaya yung bagong paglikha, mga kapatid, tinatawag ang regeneration. New beginning. Kaya tamang-tama. Saktong-sakto. Bagong pagsisimula, bagong pag-umpisa. Sino pa po ang nakasama doon sa bagong paglikha o sa new creation? Ituloy natin basa sa 2 Korinto 5:17. Ganito po ating mababasa. Kaya't kung ang sino man ay nasa Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipis na. Narito, sila'y pawang maging mga bago. Sino pa po ang nakasama doon sa bagong paglikha o sa new creation? Sabi ng talata, sino man ang nasa sa Kristo, tinatawag na bagong nilalang. Kaya nang binuhay ang Kristo, yan ang simula po ng bagong henerasyon, bagong nilalang. Kaya ang sinabi, ang sino man na nasa Kristo ay siya'y bagong nilalang. Sino ang nasa Kristo na nakasama po doon sa bagong paglikha? Ay, yung kanya eklesiya. Ano ba eklesiya? Yun yung kalipunan nga po ng mga taong sumasampalataya, kalipunan po yun ng mga taong sumusunod po sa ating Panginoong Diyos. Kaya pag napasama ka doon sa kalipunan na yun, yun po iniiwan po natin, yun dati, yung lumang likas. Bakit po? Tayo po ay bago na, sabi ng Biblia. Ano po ang mas lalong kahalagahan? Ang ipinakikita ng pagkabuhay ng Kristo sa ika-8 araw. Basahin po natin sa next slide. Ito po ating mababasa. Sa 1 Korinto 5:45, 1 Korinto 15:22. Kaya't ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang taong si Adan ay nilalang na buhay. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan sa Kristo. Ano po mas lalong kahalagaan ang ipinakikita ng pagkabuhay ng Kristo sa ika-8 araw? Pinakikita lang bilang Sabat. Yung ika-7 araw, yung pagtatapos po ng paglikha at nagpapatungkol po doon sa lumang Adan. Ngayon, nung dumating yung Mary Kate, yung araw po ng pasimula ng bagong Adan. Yung pasimula ng Kristo. Yun ang pasimula ng kanyang eklesiya. Kaya kung ang isang tao po nagpupumilit pa na martilit doon sa Sabat, sa ika-7 araw, pinipili niyang manatili doon sa laman ng lupang tipa. Pero sa panahon ng bagong tipan, mga kapatid, inuobserbahan ng eklesya ang Sabat, hindi po sa mahigpit na pamangingilin ng 24 hours na araw na kalendaryo, hindi po. Paano po nangingilin yung nasa eklesiya bilang bagong nilalang? Bagong pamumuhay. Tuloy-tuloy na espiritual na katotohanan na matatagpuan po doon sa new creation, sa katauhan po ng ating Panginoong Yehosya. Yan, Sabat po, anino yan ng mga bagay na darating. Sino po ba inaaninuhan? Ay ang ating Panginoong Yehosya na nakasulat siya sa Colosas 2:16-17. Ang sabi pa, si Yehosya ang Panginoong Sabat sa Mateo 12:8. Kung ganun po, ano po ang mas lalo natin na dapat matutunan patungkol po sa Sabat? Sige, sa next slide po, ganito po ang ating mababasa. Sa Galatia 2:19-20 po, tinagalog na po natin mula sa MP versus English. Ganito po ating translation na mababasa. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, yun po yung law of Moses, ay namatay ako sa kautusan. At sa mga hinihingi nito sa akin dahil ang kaligtasan ay ibinibigay sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na maguli ni Yehosya upang ako ay mula ngayon mabuhay para
sa Yahushua. Mabuhay sa Yahuwah. Ako ay pinako sa krus na kasama ni Yahushua. Ibig sabihin, sa kanya ako nakibahagi, ako sa kanyang pagkakataon sa krus. Hindi na ako nabubuhay kundi si Yahushua ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na aking ikinabubuhay ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagkapit, pag-asa, at ganap na pagtitiwala sa anak ni Yahuwah na umibig sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Ano po ang mas lalo natin dapat matutunan patungkol sa Sabat? Ang sasalita po dyan ay ang Apostol Pablo. Kung makikita niyo po yung kasaysayan ng Apostol Pablo, we can say na we cannot be more Jewish than the Apostle Paul. Hudyo yan eh. Ano pa? Siya yung mamuusig sa mga tagasunod ni Jesus. Ano pa? Ang sabi niya, ang Apostol Pablo, siyang pinakasikat na Sabadista. Ipinangingilan niya yung 7th day, yung Sabat ng mga Hudyo. Pero gaya ng sinabi ng Apostol Pablo, namatay na siya sa kautusan at ang mga hinihingi nito. Anong ibig sabihin? Anong atusan na binabagit ang Apostol Pablo? Kaya sinabi natin kanina, yung Mosaic Law, yung Prophetic Law. Dahil sabi niya, namatay na siya. Anong ibig sabihin? Namatay na siya doon sa Mosaic Law. Pagpatay ka na, wala ka na obligasyon. Hindi mo na masusunod yung batas ng kautusan. Kasama na dyan po yung pangingilin ng araw ng Sabat. Eh nasabi niya, kung patay na siya doon sa kautusan, kanino siya po nabubuhay? Ay sabi, nabubuhay na po siya doon kay Yahushua. Hindi na yung kautusan. Paano siya nabubuhay kay Yahushua? Ang sabi niya, sa pamamagitan po ng pananampalataya. Ganyan din na pag-aralan natin na kalpatano. Sa pamamagitan po ng pananampalataya doon sa ating Panginoong Yahushua, yun po, pag sinabi na po sa Pablo, nabubuhay na siya kay Yahushua. Ano pa po ang isang matibay na patunay na wala na po tayo doon sa ilalim ng kautusan? Wala na po, we're not under the Mosaic Law. Ano po ang isa pang matibay? Sa next slide, ganito po ating mabasa. So una, Roma 14, basahin po natin una. Sapagkat hindi nila alam ng Kristo ang hangganan ng kautusan, yung Mosaic Law. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat na sumasampalataya sa kanya ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Ano sabi sa unang talatang binasa natin? Ang Kristo po ang hangganan ng kautusan. Doon natatapos yung kautusan ni Moises. Kaya sabi, we could say na this should put the last nail on the coffin, sabi nga. Bakit? Tapos na eh. Anong liwanag pa ang kalang makita natin para malaman sa palataya, tapos na yung kautusan ng Moises pagdating ng Kristo. Kaya sabi, pagdating ng Kristo, siya ang Panginoon ng Sabat. Tapos na ang pagsunod at pagpapasakop sa kautusan. Kaya nga mga nakapakinig sa binasa nating talata, kung sino man, hindi na natin may dadala. Hindi kasi namin alam eh. Ang katapusan pala ng pagsunod ay ang pagdating ng Kristo. Wala nang dahilan. Nabasa na natin eh. Tuloy pa natin basahin yung sa rest of the slide. Sa Roma 10, 1 hanggang 6 po, ganito po ating mabasa. Mga kapatid, ang ninanais at tinadalain ng aking puso sa Diyos, Apostol Pablo ang sasalita, ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing Hudyo. Ako na rin ang makapagpapatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lang, ay hindi ayon sa tamang kaalaman. Ito is dahilan hindi nila alam kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos. Sapagkat tinupad na ni Kristo ang kautusan. Kaya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya
ay ituturing ng Diyos na matuwid. Ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa taong itinuturing ng Diyos na matuwid ay batay sa kautusan. Ang taong sumusunod sa kautusan ay mabubuhay ng ayon sa kautusan. Ngunit, ganito naman ang sinasabi ng kasulatan. Makikita yung difference. Ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yung kautusan, yun yung observance of the seventh day, Sabbath. Pero yung kasulatan, wala na po yun eh. Tinapos na po yun nung dumating ang Kristo. Paano matutupad yung pagiging matuwid sa Diyos? Sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya sa binasa natin, tingnan niyo mga kapatid. Ang sabi, I bear witness, I think sa English, pinapatunayan ng Apostol Pablo yung kasigasigan nung kalahi niya mga Hudyo. Hudyo siya, Apostol Pablo eh. Masigasig sila sa paglilingkod sa Diyos. Eh hindi naman yun ang problema eh. Wala na pong issue doon. Nasaan po ang problema? Ang sabi ni Proso, hindi tama yung kanilang kaalaman. Kaya sa ganitong dahilan, kaya ipinapanalangin nga ng Apostol Pablo yung kaligtasan ng kanyang lahi. Yung lahi ng mga Hudyo. Eh di ba ganyan din tayo mga kapatid ko, isipin niyo? Yung mga kapatid, kaagmag-anak, mahal natin sa buhay, naiwan doon sa korporasyon. Hindi po ba? Atin silang ipinapanalangin. Bakit? Totoo, masigasig sila sa paglilingkod sa Diyos. Totoo. No question about that. Anong ulit problema? Hindi rin po ang tama ang kanilang kaalaman. Nag-a-apply din sa kanila. Ang tanong bakit hindi po tama yung kanilang kaalaman? Sabi, hindi nila alam kung paano itinuturing ng Diyos ang matuwid ang isang tao. Yun ang hindi nila alam. Ano pa? Sa kanilang hindi pagkaalam, ang sabi ng Biblia, gumagawa sila ng kanilang sariling pamamaraan. Yung sariling pamamaraan na ginagawa nila, hindi nila sinusunod yung pamamaraan ni Yahuwah. And dapat sabihin, ano kaya yung pamamaraan ni Yahuwah? Hindi eh. Bakit? Hindi nga nila alam. They make ways. Nagtatagpi-tagpi sila nung iniisip na yung tamang pamaraan na hinahanap ni Yahuwah. Hindi. Ang dapat sabihin, ano ang kalooban? Ano ang gusto ni Yahuwah? Ganun po ang gustong maglingkod sa Diyos. E ano pong pamamaraan ni Yahuwah upang ariin ang taon matuwid? Nandiyan. Sumampalataya kay Yahushua. Para ano? Para ituring ng Diyos na matuwid. Yan tanong mga kapatid. Nasa ilalim pa ba tayo ng kautusan? Nasa ilalim pa po ba tayo ng panahon ni Moises? Hindi na po. Nasa ilalim na po tayo, malinaw, nasa ilalim tayo ng kasulatan. Nasa panahon na po tayo ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang sabi, ang tao magiging matuwid sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoong Yahushua. Kaya matibay. Patunay. Wala tayo sa ilalim ng kautusan. Anong ibig sabihin? Wala nang dahilan. Walang dahilan para sumunod pa tayo na ipangilin po yung araw ng Sabat. Wala na po. Anong ginagawa ng Apostol Pablo para makahikayat siya ng sasampalataya sa Kristo? Sa next slide, ganito po nakasulat. 1 Korinto 9:20-21. Kapag kasama ko ang mga kapwa ko Hudyo, namumuhay ako bilang Hudyo upang makikayat ko silang masumampalataya kay Kristo. Kahit hindi ako nasa ilalim ng kautusan, sinusunod ko ito upang ang mga nasa ilalim nito ay madala ko sa pananampalataya sa Panginoong Yahushua. Kapag kasama ko naman ang mga hintil, namumuhay akong bilang hintil upang madala sila sa pananampalataya. Hindi nangangahulugan na hindi ko na sinusunod ang mga kautusan ng Diyos. Dahil ang totoo, sinusunod ko ang mga kautusan ng Kristo. Ano pong ginagawa ng Apostol Pablo para makahikayat ng sasampalataya sa Kristo? Ay nakikisama siya
doon sa kapwa niyang mga Hudyo. Nakikisama siya doon sa mga Hintil. Ano po ang dahilan kung bakit niya ginagawa yung pakikisamang ito? Ay upang madala niya yung kalahi niyang mga Hudyo. Yung mga Hintil din, madala niya doon sa pananampalataya sa Kristo. Bakit? Ulit, sapagkat ang pananampalataya sa Kristo, yun po ang aaring matwid ng Diyos. Kaya kung nakikisama man ang Apostol Pablo, ano ang kanyang nilinaw sa atin? Sinabi niya, oo, nakikisama ako sa Hudyo at sa mga Hintil. Pero, hindi nangangahulugan na hindi ko na sinusunod yung kautusan ng Diyos. Sinusunod ko na, at dahil ang totoo, sinusunod ko ang mga kautusan ng Kristo. Kita niyo? Nakikisama siya sa Hudyo, nakikisama sa Hintil. Pero, ang sinusunod niya ay yung kautusan ng Kristo. Yung kanyang itinuturo. Yung kanyang ipinangangarap. Ngayon, mga kapatid, ano pang isang kautusan ni Yahuwah upang mapanatili po yung kanyang tipan sa kanyang bayan? Basahin po natin sa next slide. Ganito po ang ating mabasa. Genesis 17:11 hanggang 12, Levitico 12:3. Basahin po natin, mga kapatid. Ito yung pagpasok ng bata sa isang tipan. Yung po yung Genesis 17:11. At iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay hahalasin pagsapit ng 8 araw. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambayan. Gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Levitico. At sa 8 araw ay hahalasin ang bata sa laman ng kanyang balat na masama. Paano pa isang kautusan ni Yahuwah upang mapanatili po yung kanyang tipan sa kanyang bayan? Ito yung pagpasok ng bata doon sa isang covenant, sa isang tipan. Sineset apart po niya yun. Kaya yung bata, pag isinilang doon sa 7 araw ng mundo, naman, para makapasok sa covenant, ang sabi, yung laman dapat putulin. Nandiyan, no? Putulin sa 8 araw. Yung laman, yung balat ng masama. Bakit po ang pisikal na paghahalas ay mahigpit na ginagawa sa 8 araw? Sa biological na aspect, meron po tinatawag na vitamin K. Alam po na pa nasa medical field, yun po yung element nun sa blood clotting, na bubuo po yung dugo. Alam niyo, kapag hinalas, there's a lot of blood, right? Pero bata pa yun. Pero on the 8th day, yun po in the most, yung body system, makapag-blood clot, magbubuo po yung dugo. Sa 8th day. Kaya doon po ipinatutupad, isa pa, dahil kaya doon ipinatutupad yung 8 araw. 8 araw, pagsisimula, regeneration. Paano po nagpatuloy yung kautusan ni Yahuwah ng paghahalas po sa panahon ni Yahushua at sa kanyang eklesiya? Next slide po sa kanyang Lucas 2:21. Ganito po ang ating mababasa. Pagdating, Lucas 2:21, pagdating ng 8 araw, ay tinuli ang sanggol at pinangalan ng Yahushua. Ito ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihim. Paano po nagpatuloy yung kautusan ni Yahuwah ng paghahalas sa panahon ni Yahushua at sa kanyang eklesiya? Ay unang-una sa lahat, ay pinakita po ng magulang na ating panahon Yahushua na sumusunod siya sa tipan. Ano po yung pagsunod sa tipan? Ay yung paghahalas pagdating ng 8 araw. Paano naman po yung paghahalas na magkakaroon po ng kabuluhan sa eklesiya? Basahin ulit natin sa Levitico 12:3. At sa 8 araw ay hahalasin ng bata sa laman ng kanyang balat na masama. Kaya hindi na po ito pagtutuli sa laman, paghahalas sa laman, kundi
pagwawaksi po ng masamang hilig ng laman. Kaya sinabi niya, paghahalas sa laman ng balat, ano po, masama. Kaya upang makapasok dun sa Sabat at makalagpas po doon sa 7th day sa Sabat, makapasok po doon sa ika-8 araw, kinakailangan tao na siya po'y makipagkaisa sa Kristo. Ano po ang katunayan nito? Basahin po natin sa Colosas 2:11, nandiyan po sa slide. Dahil sa pakikipagkaisa sa Kristo, kayo'y hinalas hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang paghahalas mula sa Kristo. Paano po ang paghahalas na hindi na sa laman? Ano nangyari sa kautusan ng Kristo? Ay kinakailangan makipagkaisa ka doon sa Kristo. Pag nakipagkaisa ka sa Kristo, hinalas ka hindi na sa laman. Anong paghahalas pag nung mga nakipagkaisa sa Kristo? Wagwawaksi na yung masamang hiling ng laman. Ito po ay tinatawag na yung sabi sa Biblia, yung paghahalas na mula sa Kristo. Kung ang paghahalas po ay hindi na sa laman, ano na nangyari sa kautusan ng paghahalas sa panahon ng Kristo? Tuloy po natin sa Galatia 6:15. Sapagkat kay Kristo Yahushua, ang paghahalas ay walang anumang halaga, ni ang paghahalas man, kundi ang bagong nilalang. Kaya kung ang paghahalas po ay hindi na sa laman, ano na po ang nangyari sa kautusan ng paghahalas sa panahon ng Kristo? Sabi niya, wala nang kabuluhan. Wala na. Sa panahon ng Kristo. Sa panahon ng kanyang eklesia, wala na rin kabuluhan. Ano na po ang anyo ng paghahalas para sa eklesia? Nandiyan nakasulat. Yung na kay Kristo, ang paghahalas, hindi na po binibigyan ng halaga. Pero yung mga panahon, nung lumang panahon, nagpapakita sila. Unang panahon, nagpapakita sila nung pangako sa Diyos sa pamamagitan po nung literal, sa pamamagitan po ng literal na paghahalas. Pero ngayon, sa ating panahon, yung mga sumusunod nga po kay Yahushua, yung kanyang eklesiya, ano po paghahalas? Yung paghahalas, pag-aalis po ng ating makasalanan at makasariling pagnanasa. Yun naman. Ito po yung pagbawaksi ng hilig ng laman. Kaya sa muling pagkabuhay po ng Yahushua, isang bagong simula. Isang bagong simula na walang hanggan na kinakatawan po noong ika-8 araw. Kaya pag inalis po natin yung lumang pagkataong makasalanan, yung may makasariling pagnanasa, iniiwan na natin yung ating nakaraan, nagsisimula na po tayo ng isang panibago. Nagsisimula po tayo ng bago at malinis na buhay kasama po si Yahushua. Anong uring paghahalas po ang itinuturo ng Apostol Pablo sa panahon po ni Yahushua? Basahin po natin sa next slide. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat siya hindi Hudyo sa labas lamang, ni magiging paghahalas yaong nasa labas sa laman, kundi siya ay Hudyo sa loob. At ang paghahalas ay sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Deuteronomio. Ang hahalasin ni Yahuwah mong Diyos, ang iyong puso at ang puso ng iyong bini, upang ibigin mo si Yahuwah mong Diyos ng iyong buong puso at iyong buong kaluluwa upang ikaw ay mabuhay. Anong uri pong paghahalas ang tinuturo ng Apostol Pablo sa panahon po ni Yahushua? Para sa mga nasa ilalim na po ng bagong tipan. Ang tunay na paghahalas ay hindi na physical, kaya nga wala nang halaga hindi na po yun ang requirement. Hindi na po physical na katawan, kundi ang paghahalas, sabi ng Biblia, paghahalas sa puso at espiritu. Paano ipinaliwanag yung paghahalas sa puso? Kung babasahin po natin Deuteronomio 13:6, basahin po natin, ang paghahalas ni Yahuwah mong Diyos, ang iyong puso at ang puso na iyong bini, upang ibigin mo si Yahuwah mong Diyos
ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa upang ikaw ay mabuhay. Paano pinaliwanag ang paghahala sa puso? Ang sabi diyan, iibigin natin si Yahuwah ng buong puso at ng buong kaluluwa. Kaya nga ito ang tinuturing na pasimula po ng pagbabago. Isang banal at espiritual na pagbabago. Kung saan yung ating makasalanang kalikasan, yung makasarili po nating paraan, yung ating laman, inaalis na. Iniiwan na yung ating nakaraan. Nagsisimula po tayo ng panibago, malinis na buhay. Buhay na kasama ni si Yahushua. Ano po ang turo ni Yahushua? Iibigin natin si Yahuwah ng buong puso at ng buong kaluluwa. Yun din po yung paggalas sa puso at sa espiritu. Kita niyo po yung connection? Kita niyo po yung pagkakaugnay? Kaya ano pong masama? Kung ang sino man sa eklesiya ay nangingilin pa ng ikapitong araw ng kautusan. Yung 7-day Sabbath. Ano pong masamang ibubungan nun? Sa next slide, ganito po nakasulat. Galatia 5:4. Kayo'y hiwalay sa Kristo. Kayong nag-iibig na aring ganap ng kautusan. Mosaic law, prophetic law. Yung nagsasagawa ng pangingilin ng Sabado-Sabat. Ulit natin, kayo'y hiwalay sa Kristo. Kayong nag-iibig na aring ganap ng kautusan. Nangahulog kayo mula sa biyaya. Ano pong masamang ibubunga kung ang sino man sa eklesiya ay mangingilin pa na ikapitong araw ng kautusan? Sabi, humihiwalay ka na sa pakikipagkaya sa Kristo. Pag humiwalay ka na, hindi ka na creation. Bumabalik ka na sa dating pagkatao. Itinatanggi mo na yung kapahingan na ibinibigay ng dulot ng kamatayan, dulot ng pagkabuhay na mag-uli ng Kristo. Alam nyo, tingnan niyo yung talata. Kita niyo yung restriction? Maigpit ang pagbabawal laban sa pagbabalik doon sa pangingilin ng ipakapitong araw ng Sabat. No, maigpit oh. Sabi, nag-iibig na. Ariing ganap, bumabalik. Kaya kung ipipilit na isang manampalataya sa Kristo na ang pag-obserba po ng isang partikular na araw tulad ng Sabado at Linggo para baligtas, para ariing ganap, ang sabi, nahuhulog mula sa biyaya. Sinasabi nila sa diwa na sa pag-iisip nila, yung pagkapanganap ng Yahushua, yung biglang pasimula ng pagbabago, yung natapos na ginawa ni Yahushua sa krus para sa kanila, hindi pa sapat yun. Pinapawalang bisa nila. Sa kanila, hindi complete. Kailangan babalik siya sa dati. Bakit? Iniisip nila. Aaring ganap sila sa kautusan sa pamamagitan ng pagdaraos ng Sabat. Ilang beses na po natin binasa sa mga nakarang slides na sinabi na, aaring ganap ang tao sa pananampalataya sa Kristo. Kaya, pag ginawa nila yon, ano nawawala? Sabi, nawawala na po yung biyaya ni Yahushua. Kaya, kung paano ang mga Israelita ng mga kapatid, di ba naglalakbay sila? Namatay sila sa ilang. Hindi sila nakapasok sa pisikal na pahinga. Pero kung sino man po sa panahon ng Kristo, tumanggi sa kapahingaan noong 8 araw ni Yahushua, yung pagkakapanak niya, nahuhulog sila sa walang hanggang kapamakan. Hindi niya makakamit yung walang hanggan na kapahinga. Kaya kung sa lumang tipan, ang parusa sa paglabag sa 8 araw na Sabat, pisikal na kamatayan, sa panahon ng Kristo, ang kamatayan po ay espiritual. Espiritual na kamatayan. Yung pagkawala ng biyaya. Yung pagkawala ng kapahingahan. Anong parusa po? Kung hindi binigyan ng halaga, yung ibinibigay
na pangakong kapahingahan ni Yahushua. Basahin po natin sa Hebreo 4:1, 11, Roma 8:1 po. Ganito po ang ating mababasa. Matakot na tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tila hindi nakaabot doon. Magsipagsikap ka tayo na pumasok sa kapahingahan yaon upang wag mabuwal ang sino man ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Ngayon nga'y walang anumang hatol sa mga nakay Kristo Yahushua na hindi nangalalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Ano pong parusa ko hindi binigyan ng halaga at ang ibinibigay na pangakong kapahingahan ng Yahushua? Ay sabi niyan, hindi ka makakaabot. Hindi ka makakapasok doon sa kapahingahan ng kaluluwa na ipinangako. Ay hindi po. Kaya ang payo malinaw eh. Sabi, magsikap. Magsikap na makapasok doon sa kapahingahan. Eh bakit ano po ang dahilan? Kung bakit yung iba hindi makakapasok sa kapahingahan pangako? Sabi, nabubuwal eh. Anong dahilan ng kanilang pagkabuwal? Gawa ng pagsuway. Gawa ng hindi pagsunod. Lumalakad sila ayon sa laman. Hindi sila lumalakad ayon sa Espiritu na siyang kapahingahan na dulot ni Yahushua ang Kristo. Ito po is subtle warning. Gusto mong kapahingahan? Siguraduhin mo ka mabubuwal. Siguraduhin wala ka sa pagsuway. Siguraduhin mo hindi ka sumusunod ka at hindi ka sumusunod sa inihingi sa atin na ating panampalataya kay Kristo. Ano naman po ang biyayang pangako sa mga nagsikap na makapasok at nakarating sa kapahingahang pangako. Basahin po natin sa Filipos 4:7 at Hebreo 4:9. Ganito po nakasulat. At ang kapayapaan ni Yahuwah na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Yahushua. May natitira pa ngang isang pamamahinga sa bayan ni Yahuwah sapagkat ang pumasok sa kanyang pamamahinga ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa gaya ni Yahuwah sa kanyang mga gawa. Ano naman po ang biyayang pangako sa mga nagsikap na makapasok at nakarating sa kapahingang pangako? Sabi sa talata, iingatan ang ating mga puso. Iingatan din po ang ating pag-isip. Bakit? Yan yung dulot ng kapayapaan na ipagkakalupo ni Yahuwah. Paano pag-iingat sa puso at pag-isip ang gagawin sa atin? Okay, dito pa na sa buhay mga kapatid, nagpapahinga na tayo. Iniingatan ang ating puso, iniingatan ang ating pag-iisip. Anong ibig sabihin? Hindi tayo napapagabag. Kahit anong mayroon sa ating paligid, lalo sa ating panahon, hindi tayo napapagabag, mga kapatid. Nababagabag ang ating puso, hindi nababagabag ating pag-iisip. Ano pa man ang ating pinagdaraanan? Ano po ang pinakadakilang pagpapalat ng bagong tipan? Yung katotohanan na yung kapahingahan po natin ay nasa bayan ni Yahuwah. Yun po yung dakilang pagpapala na pangako sa bagong tipan na sa kautusan ng ating Panginoong Yahushua sa kasulatan. Kaya sabi diyan, tingnan niyo mga kapatid, may natitira pa ang isang pamamahinga. Saan daw yung may natitira pa isang pamamahinga mga kapatid? Hindi na sa buhay na ito na ipinakong pamamahinga sa ating puso at pag-iisip. Ano pa? May isang pamamahinga sa bayan ni Yahuwah. Tanong mga kapatid, sino sa atin ang may ayaw mamahinga sa bayan ni Yahuwah? Sino? Sa bayan ni Yahuwah, doon po tayo mamamahinga ng tunay na pahinga sa ating mabubuting gawa. Sabi diyan, gaya din ni Yahuwah nagpahinga sa kanyang mga gawa.
Kaya bago po tayo manalangin mga kapatid, tanungin natin ang tanong na ito. Paano natin matatamo yung pangakong kapahingahan ni Yahuwah at Yosua? Paano kaya? Basahin na sa next slide. Dito po sa Exodo 13 at 33-14. Basahin natin. Sumagot si Yahuwah, ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan. Paano natin matatamo yung pangakong kapahingahan ni Yahuwah at Yosua? Dito po kay Yahuwah. Ang sabi niya malinaw ako mismo ang sasama sa iyo. Pagsama ko sa iyo, bibigyan kita ng kapahingahan. Isipin niyo, kasama natin ang makapangyarihan Diyos. Siya nangako sasama siya sa atin. Bibigyan tayo ng kapahingahan. Ano pa gusto natin? How much more do we want? Ang makapangyarihang hari, kasama natin, saan man tayo magpunta, saan man tayo lumagar, ano man ang ating ginagawa, kung saan man tayo naroon, kasama natin sa parati, sa araw-araw ng ating pamumuhay. Gaano kadakila na pangako yung mga kapatid? Ano pa? Basahin natin susunod na verse sa same slide. Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin. Ang Kristo ang nagsasalita. Si Yosua po yan. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matututo kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinagagawa. Sino pa po ang nangako? Ang Panginoong Yosua. Ang Kristo. Ang sabi niya, pakinggan natin yung paanyaya sa atin ni Yahushua. Sino ba si Yahushua? Tagapamagitan yan sa atin at sa ating amang Aba, ang ating Panginoong Yahuwah. Lumapit kayo. Ibig sabihin, ipamamagitan ko kayo. Sino sinasabihan niya? Lumapit daw yung nahihirapan. Lumapit daw po yung nambibigatan sa pasanin. Sino sa atin dito ang hindi nahihirapan sa pamumuhay natin sa araw-araw? Sino sa atin dito ang walang pasan sa buhay sa araw-araw? Lahat tayo mga kapatid. Kaya tayong kinakausap ng ating Panginoong Yosua. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kapag nahihirapan na kayo, pag nabibigatan na kayo, alalahanin niya, lumapit kayo sa akin. Ano ang pangako? Kung tayo po'y lalapit kay Yosua, sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingan na ating totoong kailangan. Bibigyan tayo. Tanong, sino lang po yung pinangakuan ni Yosua ng kapahingan? Lahat po ba? May kondisyon Anong kondisyon? Sabi niya, yung sumusunod sa utos ni Yosua. Ang utos ni Yosua, yun din po yung utos ni Yahuwah. Ang utos ni Yosua, sabi niya, utos niya magaan. Utos niya madaling sundin. Kaya nga ang pangako ng ating Panginoong Yosua, tumatalab doon yun sa pangako ng ating Panginoong Yahuwah. Ang sabi niya, Sabi niya, mismo ako ang sasama sa iyo. Bibigyan kita ng kapahingahan. Tingnan nyo, dalawa nangangako. Ang makapangyarihan Diyos sa lahat, si Yahuwah, bibigyan kita ng kapahingahan. Maging ang Panginoong Yehosua Kristo, bibigyan kita ng kapahingahan. Kaya, gusto ba natin ng kapahingahan? Nandyan ang paanyaya ni Yahuwah. Nandyan ang paanyaya ni Yehosua. Tanong, itatanggapin po ba natin paanyaya? Para tayong makagaan sa ating paglalakbay? Makapagpahinga tayo sa ating paglalakbay, namamahinga at ating puso at pag-iisip? Hindi lang yun. Yung pamamahinga pa doon sa bayan ni Yahuwah.
Nakita niyo ating paglalakbay? Sa araw-araw mamamahinga tayo. Hindi tayo mababother kung ano man nangyari. At may tinatanaw tayong pamamahinga doon sa bayan ni Yehova. Sana po tumago sa ating puso yung sinabi at pangako ni Yehova at ang paanyaya ng ating Panginoong Diyos. Tumayo po tayo po ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po muli sa pagtuturo mo sa amin. Hindi ka nagkukulang upang palalahanan mo kami. Kaming mga alipin mo na walang kabunuan. Kaming alipin mo na puno ng kasalanan. Alipin mo ang pinagtsatsagaan mo. Sapagat mahal mo kami, tinutupad mo ang tipan mo sa bawat isa sa amin. Hindi ka nagkukulang sa iyong pangako. Ipinakikita mo sa amin ang iyong kagandahan loob. Kagandahan loob na hindi natatapos. Panginoon, nagpapasalamat kami, nagpupuri kami sa iyo. Sapagkat sa pagpapaalala mo, nakikita namin ang aming sarili kung saan kami lumulugar. Tinuturuan mo kami kung paano kami makapagpapahinga. Totoo, nakikita mo ang aming puso sa aming paglalakbay, sa aming magkakapatid. Iba-iba ang aming pasan. Iba-iba ang nagpapabigat sa aming paglalakbay. Iba-iba ang nagbubunga ng paghihina sa aming pag-asa. Kaya kapag nadinig namin ang pangako mo, nasasamahan mo kami, ano man ang aming ginagawa, kung saan man kami naroon, dorong ka Panginoong Yahuwah. Maraming salamat po. Maraming salamat sapagkat inaalala mo kami bilang iyong mga bayan, bilang napasama doon sa kakaunting labi. Nandito rin po ang ating Panginoong Yahushua. Handang tumulong sa amin upang bigyan kami ng kapahingahan, upang bigyan kami ng kaaliwan sa aming paglalakbay, upang huwag kaming mahiwalay, upang magtamo kami ng papahinga na ipinangako mo doon sa bayang banal na sabi mo'y mamamahinga kami. Ama namin, nakikiusap kasi sa iyo. Kung maaari po, pagpatuloy mo po ang awa. Pagpatuloy mo po ang awa sa amin. Awa sa aming sambayan. Sa mga may mga sakit. Sa mga nagdaraan sa naghihikaw sa buhay. Kung ano man po ang pinagdaraanan namin, bigyan mo naman kami ng kapahingahan. Nagtitiwala lang po kami sa iyong pangako. Hindi kami nangahawak sa aming sarili. Sapat kami makasalanan, marami kaming pagkukulang. Kaya ang pag-asa namin, parati, lahat ng panahon, yung pangako mo, nagbibigay pag-asa, nagbibigay lakas, upang kami magpatuloy po sa aming paglalakbay. Ama namin, kaawaan mo kami, malapit pong dumating ang aming Panginoong Yahushua. Kitang-kita na namin pong tanda. Kaya hiyandaman man po kami. Hiyanda mo ang aming kaluluwa. Pagindapatin mo ang aming paglilingkod sa iyo upang huwag kaming mahiwalay, huwag kaming mabigo sa araw na iyon. Makasama kami sa pagliligtas mo na ipinangako mo sa mga huling nalabi sa ganitong araw na napakaunting labi. Kaya ipagpatuloy mo sana basbas mo sa iyong mga anak sa huling araw ito. Maasa kami, matibay, na pinagpala mo na kami. Binasbasan po ang aming mga puso, binasbasan po ang aming sambahayan. Hiniling po namin lahat, manamin sa tanging karapatan po lang pangalan ng aming Panginoon at Pagligtas, Panginoon po namin Yesu Kristo po. Purihin si Yahuwah sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Yahushua. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu, sumati nawang lahat mula ngayon at magpakailanman.
Mga kapatid, nandiyan po sa slide po natin ang paalala. So every Thursday po, it's 9 p.m. Eastern Standard Time sa side po na sa Eastern Seaboard. It's 6 p.m. po sa Pacific Time sa California Time. Meron po tayong parating na yung 1,000 Berean questions. Yun po ay ating podcast. Tangkilikin po natin at marami po tayong matututunan at i-share po natin sa ating mga kasama sa buhay para magising din po sila. Kung gising na sila, karagdagang ano po yung kaalaman. Ngayon, yung talata po, ipanalangin natin yung mga kings, yung mga leader ng mga bansa. Alam natin na si Yahweh ay may plano. Papunta na po doon sa rapture. Pero bahala siya. Ipapanalangin po natin ng pagkarumpa ng pagkakataon ang mga tao na makapakinig at makaunawa at makapakarinig ng bagong aral. Hindi sa bagong aral sa bago, kundi hindi pa po lang napapakinggan. Kaya i-share po natin yan, ipanalangin po natin ang mga leader ng bansa. Have a great weekend po mga kapatid. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ng iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandat